Yo! What's up mga kachismosa at kachismosa, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon, pag-uusapan natin yung nangyaring malawakang rally kayo na sa Luneta Park at sa iba't ibang sulok ng Manila. Alam naman natin na ngayong September 1, yung talagang itinalagang petsa ng malawakang pag-aalsa or pag-rally ng mga iba't ibang grupo laban sa mga korupsyon or mga katiwalian diyan sa loob ng gobyerno natin. So, sunod-sunod na yung naging rally, at yun nga, mayroon pa nga mga pulis na mga nasugatan, so dahil nga sa galit ng maraming Pilipino. So, ano nga ba yung naging sanhi talaga nito? Yun nga, nagprotesta sila laban sa malawakang anomalya sa mga flood control projects dito sa Pilipinas. Talagang yan kasi yung naging mainit na usapan dito sa atin ngayon. As in, yan talaga ang tinutukan ng maraming Pilipino. Kahit nga ako hindi na ako masyadong nakapag-vlog mga nakarang linggo. Tagal ko nakapag-upload ulit. Aside sa naging busy ako sa trabaho, yan din yung naging tinutukan ng maraming Pilipino. So, hindi gaanong napansin yung mga ibang issue. Talagang dyan tumutok sa mga flood control yung mga Pilipino. So, gusto kasi ng sambayan Pilipino is may managot sa anomalya dyan sa gobyerno natin. Kaso, yun nga lang, kaya mas lalong nagalit yung maraming kababayan natin is parang nakikita kasi nila na parang walang nangyayari. Parang wala ring mananagot. Dahil nga may mga kapit din sila sa taas. Tapos mayroon pang mga taong nadadawit, na nakapwesto sa gobyerno natin. Matataas pa. Buti na nga lang bumaba na si Romualdez. Yun lang yung nakakalungkot, na sa lahat ng mga ginagawa ng mga mamamayang Pilipino, pagdurusa sa pagtatrabaho, yung sacrifices ng bawat Pilipino. Tapos nagbabayad ng mga taxes, tapos ang nagpapayaman pala or ang nakikinabang, itong mga taong ito, katulad nila Diskaya, yung mga yun, Diskaya family, at yung mga iba-ibang mga contractors pa, na nakapalibot, or sa iba-ibang sulok ng Pilipinas. Mula Luzon hanggang, diba, ang dami nila. So, ang layunin nga ng rally na yan is magkaroon ng accountability, parusahan ang mga may sangkot sa anomalya. Tapos maging transparent sa paglabas ng statement of assets, liabilities, network. Yun ang gusto ng mga mamamayang Pilipino. Pagbawi ng mga di nararapat na kita o ari-arian o ill-gotten wealth tulad ng mga luxury cars at iba pang luho. Kung mapapansin natin, yun nga, yung iba na talagang nakitaan din talaga ng anomalya dahil nga sa mga anak din nila. Alam niyo naman, maraming mga anak yung mga contractors na kung ano-ano yung mga binavlog, di ba? Kung ano yung mga pinapakita nilang luho nila, na nabibili nila yung ganito kamamahal na bag, damit. Diba? Tapos yung iba, yung isa naman, yun sila Diskaya. Yung Diskaya family, napakaraming sasakyan. Tapos hindi lang basta-basta sasakyan, guys, hindi lang basta-basta sasakyan. Ito ay mga luxury cars pa na hindi basta-basta nabibili ng simpleng mamamayan lang ng Pilipinas or simpleng mamamayan lang. Ibig sabihin, malaki talagang nakukuha nilang pera. And yun pa, patunay pa sa video na sa interview nila, kaya daw sila yumaman ng ganun simula nung nakapasok sila ng DPWH. So doon pa lang, nahalata na talaga sila. Kaya maraming Pilipino ang nagalit sa nangyaring ito. Okay? So ito, simbolismo at timing ng kaganapan. Napili ang petsa September 21 dahil kaarawan ito ng deklarasyon ng martial law noong 1972 kay Marcos pa. Senior. Tapos ngayon, ang nakaupo naman, Junior Marcos. So parang, alam nyo yun, muntikan ng matulad si PBBM sa tatay niya.
Nabuti na lang hindi na ganun kasing sama yung mga Pilipino. May mga umaawat pa rin, nagpipigil pa rin sa mga tao. Pero malinaw na sa mga tao na hindi karapat-dapat. Alam mo yun, maraming na-disappoint sa nangyari ngayon. No? Samantalang dapat for sure alam niya yan. Especially yung speaker pa niya is pinsan pa niya, di ba? Si Romualdez. Tapos maraming grupo ang ginagamit ito bilang simbolo ng paglaban sa abuso at kawalan ng accountability. So kaya naging September 21. So ngayon alam na natin yan. Yan kasi yung kapanganakan ng unang EDSA revolution sa panahon ng tatay ni BBM. So ang nito, ang daming tao, ang daming Pilipino ang nakisama sa rallying ito. Actually, dapat ako pupunta ako mga kaibigan. Kaso hindi lang natuloy kasi nga naisip ko ang hirap mag-park. Hindi ko alam kung saan ko ipapark pag pumunta ako ng Manila. Malayo yung pagpaparkingan ko. Ang isa pa sa inaalala ko, baka maya, dahil nga sa sobrang dami ng rally, baka maya pa yung motor na sasakyan ko. Masira pa dahil nga sa rally. Kaya hindi na ako tumuloy. Tapos, medyo makulimlim pa. So, mahirap kaya, So, ito yon, tinatayang nasa tens of thousands ang dumalo sa Luneta. May balita na umabot sa 50,000 na tao ang umattend sa rally kanina. Kasama hindi lang ang mga estudyante at mga NGO or activist groups, kundi pati na rin ang mga simbahan at iba pang sektor. Even nga mga artista, ang dami. Si Vice Ganda kanina talagang nagmura-mura pa siya. Grabe yung galit talaga ng mga mamamayang Pilipino sa nangyayari sa yung nangyayaring korupsyon dito sa gobyerno natin. Imagine, totoo naman kasi talaga, even ako na lang, nagtatrabaho ako, kinakaltasan ako ng mga taxes, even pag mamimili ka lang, especially dito sa Taguig, sa may BGC. So, ang hirap, ang mahal mamuhay dito, tapos may kita yung resibo, ang daming added value tax na di mo alam kung saan napupunta, tapos hindi pa natin napapakinabangan, even yung PhilHealth, so ang hirap. Tayo mga Pilipino tayo mga normal na Pilipino nagtatrabaho lang, nakikipangamuhan, na sapat lang yung sahod natin para maging isang kayod, isang tuka, tapos ganun pala ang gagawin ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Sila yung nagpakasasa sa mga pino-contribute natin para sa bansa natin. Kaya totoo ngayon sa mga sinasabi ng mga tao sa rally na kung tutuusin, sa dami-dami ng tax na ikinakaltas sa atin sa kada bibili tayo, even sa transportation, may tax, di ba? Lahat. Kung tutuusin, mayaman talaga yung bansang Pilipinas. Kaso, ang ginagawa ng mga upo, hindi para sa bayan natin, kundi para sa sariling bulsa nila. Tapos tignan yung mga anak nila, grabe mag-flex ng mga yaman nila sa pagbablog. Di ba akalain mo yun, kumikita na sila sa pagbablog nila, tapos nakakahut-hut pa sila sa pera ng bayan. Which is hindi nakakatuwa, nakakasama ng loob, napaka-unfair. Tapos tayo mga Pilipino, mga dukha, is hindi natin nararamdaman yung mga contribution natin. Like PhilHealth na lang, guys, Pag na-hospital ka, magkano lang yung makukuha mo sa PhilHealth? Di ba? Kaya karamihan. Even me, kaya kumuha na lang din kami ng ng insurance pa, yung private insurance. Alam mo yun? Private insurance. Instead na sana, mapakinabangan na lang natin ng full ng buong buo yung PhilHealth natin. Kasi nga, monthly may kaltas. Hindi pa. Hindi natin napapakinabangan. Katulad ng kaibigan ko, na-hospital siya, kailangan niya gumastos ng 150,000. Tapos, yun nga, sa hospital yun, Tapos, yun nga, ang naitulong na sa kanya ng PhilHealth is 12,000. Imagine. So, nakakalungkot, hindi naging maayos talaga yung government. Imbis na paangat tayo Kung tutusin, ang dami nagsasabi ng mga iba-ibang bansa na mayaman talaga ang Pilipinas. Even sa mga resources natin dito sa sariling bansa natin, kumpletong-kumpleto. Pero hindi natin napapakinabangan.
ang nakikinabang lang yung mga taong nasa taas. 'Di ba? So nakakalungkot at nakakayamot na ganun ang nangyari sa atin. So yun lamang po mga kaibigan. Kayo po, ano po yung thoughts ninyo sa napag-usapan natin ngayon? Maiksi lang yung vlog natin ngayon mga kaibigan. Alam ko marami kayong hinain sa gobyerno natin at pwede nyo pong i-comment dyan at pwede natin mapag-usapan sa susunod na vlog po natin. Alright? So mga kaibigan, mga chismoso-chismosa, maraming salamat po ulit sa pagtutok po ninyo at pagsuporta kay Zoro the Chismoso. Ayan, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang po na nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung TikTok ko tsaka Facebook page. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito para sa mga katulad kong content creator dito sa YouTube, even sa TikTok and Facebook po. Muli po, maraming salamat and see you in my next vlog. Bye!